Habang pinagbabantaan ng Nine-Tailed Demon Fox ang buhay ni Shen Qinghan, buong tapang na sumugod si Lin Zishan. Nagpakawala siya ng isang mapanirang suntok diretso sa ulo ng Fox, at napansin niyang tila isa lamang itong peking clone. Subalit, biglang bumalik ang lahat sa realidad. Natagpuan na lamang ni Lin Zishan ang sarili sa lupa, matapos sumuntok ng marahas sa hangin, mga ilang pulgada lang ang layo mula sa isang litong-litong Shen Qinghan, na nagtanong kung anong nangyayari sa kanya. Sa gitna ng pagkalito, sumagot si Lin Zishan na sinusubukan lang niya itong iligtas. Pinanood siya ng kanyang mga nagtatakang kasamahan, at tinanong ni Limuyo kung bakit siya biglang tumalon mula sa ligtas na sasakyan para lang manuntok ng wala, na tila ba nakikipag-away sa multo. Dahil sa matinding gulat, pinagpawisan ng malamig si Lin Zishan nang mapagtanto kung gaano kadelikado ang ginawa niyang atake na nauwi sa wala. Habang simpleng nakadungaw sa basag na bintana ng kanilang armored truck, nangutya ang Nine-Tailed Demon Fox. Sinabi nitong ang kanyang pisikal na katawan ay nasa ordinary rank 9 level lamang at hinding-hindi siya mapapatay sa ganoong kalakas na atake, isang pagkumpirma sa hinala ni Lin Zishan. Malungkot na napagtanto ni Lin Zishan na ang kanyang naunang atake ay laban lamang sa isang ilusyon. Naisip niya na ang kakayahan ng Fox na kontrolin ang pandama ng tao gamit lamang ang maliit na bahagi ng kanyang spiritual power ay nagpapahirap sa kanya bilang kalaban. Marahang bumaba ang Fox mula sa truck at sinabing tapos na siyang makipaglaro. Bigla itong nagpatawag ng kawan ng mga kumikinang na kulay rosas na clones na mabilis na sumugod. Habang idinedeklarang sa pagkakataong ito, talagang papatayin na niya ang kasintahan ni Lin Zishan. Sa gitna ng mga sumusugod na ilusyon, inamin ni Lin Zishan na walang silbi ang mga pisikal na atake kung mas mahina ang kanyang lakas ng isipan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagpas siyang isugol ang lahat sa isang bago at hindi pa nasusubukang abilidad. Sa pag-activate ng kanyang advanced spirit, nagliwanag ang mga mata ni Lin Zishan ng matinding asul na enerhiya, dahilan upang malinaw niyang makita na ang mga sumusugod na Fox ay pawang mga ilusyon lamang. Gamit ang kanyang pinalakas na paningin, ang mga mapanganib na clones ay naging aninag na lamang hanggang sa tuluyang maglaho, na naglantad kay Shen Qinghan na nakatayo lang pala ng ligtas sa gitna ng kaguluhan. Muling ibinaling ni Lin Zishan ang kanyang atensyon sa armored truck. Nakita niya ang Nine-Tailed Demon Fox na relax lang na nakaupo at naisip na nahanap na niya ang tunay nitong katawan. Nang walang pag-aalinlangan, buong lakas siyang sumugod upang pabagsakin ito. Gayunpaman, tumagos lang ang kanyang kamao sa anyo nito, na nagdulot ng matinding pagkadismaya nang mapagtantong muli siyang niloko ng isa pang ilusyon. Dahil alam niyang si Shen Qinghan ang pangunahing target, mabilis na tumalon pabalik si Lin Zishan upang harangan ang kanyang kasamahan. Pinuri ng Fox si Lin Zishan sa kakayahan nitong agad na palakasin ang kanyang spiritual power at basagin ang kanyang ipinagmamalaking illusion technique, bagay na ikinagulat ni Lin Zishan. Pagkatapos nito, biglang lumitaw ang Nine-Tailed Demon Fox sa harap mismo niya. Lumapit ito at bamulong na patuloy siyang binibigyan ni Lin Zishan ng magagandang sorpresa. Dinalaw ng matinding kaba si Lin Zishan habang iniisip kung nagpanggap lang ba ang Fox bilang si Shen Qinghan, o baka naman nakulong na siya sa isa pang sapin ng ilusyon. Bigla niyang naramdaman ang isang kamay na humawak sa kanyang braso mula sa likuran. Paglingon niya, nakita niya si Shen Qinghan na balisang tinatawag ang kanyang pangalan. Maingat niyang hinawakan ang kamay nito, damang-dama ni Lin Zishan ang init ng katawan at haplos nito, kaya naman napanatag siya na ito na ang tunay na Shen Qinghan. Kahit pa nag-aalala itong nagtatanong kung anong nangyayari sa kanya. Habang buhat-buhat ng mahigpit ang tunay na Shen Qinghan, mabilis na sinuri ni Lin Zishan ang sitwasyon. Napagtanto niya na ang kanyang bagong gamit na advanced spirit ay kayang paikliin ang itinatagal ng mind control ng Fox. Dahil mas mahina ang pisikal na katawan ng Fox kaysa sa kanya, nadesisyonan ni Lin Zishan na hindi na kailangang lumaban at ang pagtakas ang pinakamainam nilang diskarte. Mabilis siyang tumakbo sa gitna ng nakakakilabot at pulang kagubatan, ngunit umaalingaw sa paligid ang boses ng Fox na nagbababalang hindi sila makakatakas. Biglang lumitaw ang isang dambuhalang kumikinang na pulang mata sa langit, direkta sa itaas nila. Mula sa kaitaasan, tinutuyan ng Fox si Lin Zishan at hinahamon itong tignan kung kaya ba niyang basagin ang dambuhalang ilusyong ito, na ikinagulat ng binata. Samantala, isang malakas na pagsabog ang naganap sa kabilang bahagi ng masukal na gubat, tanda ng nagpapatuloy na sagupaan sa pagitan ng dalawang rare-level experts. Habang lumulutang sa ere, walang humpay na nagpakawala si Mo Dongji ng mabilis at matatalas na kristal na yelo laban sa kanyang kaaway.
Sa ibaba naman, kalmadong itinaas ng Divine Envoy na may suot na Plague Doctor Mask ang kanyang kamay, at nagpatawag ng makapal na harang ng matitinik na baging upang harangan ang ulan ng yelo. Hindi natinag ang Divine Envoy, tinuwanan niya si Mo Dongji at sinabing hihina ang lakas nito kapag naubos na ang supply nito ng tubig. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, marahas na sumulpat ang malalaking matutulis na baging mula sa lupa patungo sa babae. Buong tiwala niyang idineklara na wala itong pag-asang manalo dahil ang masukal na kagubatan ang kanyang teritoryo. Napilitang dumpensa si Mo Dongji at nagpatawag ng umiikot na harang na gawa sa tubig upang harangan ang mga dambuhalang tinak na sumasalpok sa kanya. Gumanti si Mo Dongji sa pamamagitan ng pagpapakawala ng malalakas na bagzo ng tubig na parang talam na humiwas sa mga baging. Kahit pa nagkapira-piraso ang kanyang mga atake, patuloy pa ring nagyayabang ang Divine Envoy. Ipinangangalanda kanya na ang Divine Plant Cult ay may hawak na napakalakas na kapangyarihan dahil sa hindi nauubos na supply ng mga spiritual plant sa katimugang rehiyon. Muling nagpadala ang nakamaskarang envoy ng isa pang dambuhalang alon ng mga baging kay Mo Dongji. Sinubukan niya itong hikayatin at nangakong dahil sa pambihirang talento ni Mo Dongji, makakakuha ito ng walang hanggang supply ng mga pambihirang spiritual resources kung sasapi ito sa Divine Plant Cult. Mariing tinanggihan ni Mo Dongji ang alok, habang nahihirapang panatilihin ang kanyang water barrier laban sa bigat ng mga baging. Malamig niyang sinabi na hinding-hindi siya sasapi sa isang maling sekta na umuusig sa sangkatauhan, hindi gaya ng envoy na isang taksil na wala ng puso. Mula sa itaas ng kanyang mga baging, pinalabas ng envoy na tila isang debate ang usaping moral. Ikinatwiran niyang likas na makasarili ang mga tao at ang tunay na kawalan ng puso ay nasa modernong lipunan at sa mga sobrang batas na naglilimite sa kanila. Tumangging makinig si Mo Dongji at pinaratangan ang envoy na nagkakalat lamang ng mga mapanlinlang na kasinungalingan. Buong puwersa siyang gumanti at lumikha ng malalaki at matutulis na kristal na yelo upang durugan at wasakin ang mga nakapalibot na baging sa kanyang harang. Tinuwanan lamang ng envoy ang kanyang pagmamatigas at binalaan siyang bulag siyang nakikipaglaban sa isang taunang laban. Agad itong sinundan ng mas malaki at mas makapal na pagsabog ng mga matitinik na baging mula sa lahat ng direksyon. Ibinunyag din niya ang isang malaking bentahe ng kanyang kapangyarihan. Ang kanyang mga demonyong halaman ay aktibong humihigop sa mismong tubig na ginagamit ni Mo Dongji para ipagtanggol ang sarili, kaya tiyak na mabibigo ang kanyang mga elemental defense. Dahil sa dami at sa pagiging mapanira ng atake, sa huli ay nawasak din ang harang ni Mo Dongji. Mabilis na pumulupot ang makakapal na baging sa kanyang mga binti, braso, at katawan, dahilan upang hindi siya makagalaw habang nakabitin sa ere. Kampante sa kanyang panalo, nakuha pa siyang itaboy at insultuhan ng envoy habang iniwan siyang nagpupumiglas. Gayunpaman, habang naghahanda ang Divine Envoy na iwanan ang kanyang bihag upang tugisin si Lin Zishan, malayo pa sa tapos ang labanan. Dahil ayaw niyang hayaang makuha ng envoy ang batang henyo, nagliyab ang mga mata ni Mo Dongji sa tindi ng enerhiya. Determinado siyang ipakawala ang kanyang tunay na lakas upang makawala, kahit paitayan niya ang sarili sa isang mapanganib na mutation. Biglang umalangaw-ngaw ang isang nakabibinging ugong ng lumaragasang tubig sa gitna ng gabi, na nagpulasan sa takot ang mga kawan ng ibon mula sa mga puno. Lumingon ang Divine Envoy na litong-lito, at laking gulat niya nang makakita ng isang dambuhalang kumikinang na asul na tsunami na direktang humahampas sa masukal na kagubatan. Sa kaitaasan, isang napakalaking volume ng tubig ang nagtipon-tipon at umikot hanggang sa maging isang higanteng dragon. Tinawag ni Mo Dongji ang envoy, at binalikan ang naunang pagyayabang nito na ang gubat ay kanyang teritoryo. Matapos ganap na makawala mula sa mga baging, buong kapangyarihan siyang tumayo sa gitna ng naglalakihang alon, habang itinuturo ang higanti at nakatatakot na water dragon na nabuo sa kanyang likuran. Ipinahayag niya na gagawin niyang isang malawak na karagatan ng buong lugar, upang pilit itong maging sarili niyang teritoryo. Sa kabilang banda, nagdilim ang paligid habang karga ni Lin Zishan ang nahihilo pang si Shen Qinghan. Dahil sa biglaang pagbabago, ang paligid ay naging isang ilusyon ng umiikot na asul na agos at mga lumilipad na isda. Napansin ni Lin Zishan ang tindi ng teknik na ito. Nang mapagtanto niyang ang mahika ng demonyo ay malubhang nalinlang ang isipan ni Shen Qinghan, agad niyang ginamit ang kanyang advanced spirit attribute. Nakahinga siya ng maluwag dahil protektado ang kanyang isip, at alam niyang hindi siya matatagalan sa ilalim ng kontrol ng ilusyon. Dahan-daang naglaho ang malatubig na ilusyon, at tumambad ang nine-tailed demon fox sa gitna ng gubat na balot ng mga baging.
Nagulat ang Fox na nakayanan ni Lin Zishan ang kanyang teknik at nagduda kung ang biological level ba nito ay nasa ordinary tier 9 lamang. Namangha ang Fox na ang isang planetang salat sa yaman gaya ng daigdig ay makakapaglabas ng ganoong klaseng henyo. Naisip niya na kung sa kanyang mundo na origin land ito ipinanganak ay tiyak na nasa rare level na ito. Sa paniniwalang nasasayang lang ang potensyal ni Lin Zishan sa daigdig, inalok niya itong sumama sa origin land bilang kanyang personal na lingkod. Inalok din niya na ipagpalit ang life essence nito para sa mga evolutionary resources upang sabay silang lumakas. Habang buhat si Shen Qinghan, napansin ni Lin Zishan na naglalaho na ang kadiliman sa paligid. Nahinuha niya na ang pagpapanatili ng ganoong kalaking ilusyon ay umubos sa mental energy ng Fox, kaya naman nahihirapan na itong ituloy ang laban. Nang makakita ng pagkakataon, naging matalim ang tingin ni Lin Zishan habang ginagamit ang kanyang abilidad na kontrolin ang mga halaman, ang Lord of the Forest. Habang gumagapang ang mga matitinik na baging sa lupa, binalaan ng Fox si Lin Zishan na nauubos na ang kanyang pasensya. Hinamon siya ng binata at sinabing nagtatago pa rin ito sa likod ng isang ilusyon. Sa halip na ipakita ang tunay na anyo, nakakalokong ngumiti ang Fox at tinukso ang kanyang maliit na lingkod. Tinanong niya ito kung naisip ba niya na baka ang kaharap niya ngayon ay ang kanya ng tunay na katawan. Upang subukan ang matapang na pahayag nito, idineklara ni Lin Zishan na mayroon lamang isang paraan para malaman ang totoo. Sa isang kumpas niya, maraming makakapal at matitinik na baging ang biglang sumulpot mula sa lupa at pinalibutan ang Fox. Mabilis na pumulupot ang matatalas na baging sa mga binti at braso nito, dahilan upang hindi ito makagalaw sa ere. Napasigaw sa gulat ang Fox, tila hindi makapaniwalang kaya ni Lin Zishan na magmanipula ng mga baging. Dahil kampante siyang ang tunay na katawan na ang nahuli niya, alam ni Lin na ito na ang tsansa niyang tumira kaya sumugod siya ng buong lakas. Isang napakalakas na suntok ang pinakawalan niya diretso sa ulo ng nakagapos na Fox, na lumikha ng isang matinding impact. Subalit, nang hamupa ang alikabok, naiwang tuliro at gulat si Lin Zishan sa kinalabasan. Naglaho ang Fox nang walang kahit isang patak ng dugo, at tanging isang malaki at malambot na puting buntot na lamang ang natira. Nahinuha niya na pinutol ng Fox ang sarili nitong buntot upang makatakas. Nang pulutin ni Lin ang buntot, biglang lumitaw ang isang system prompt na nagtatanong kung nais ba niyang lamunin ito. Napaisip siya kung maaari nga ba niyang sipsipin ang enerhiya mula sa isang bahagi ng katawan na naputol na. Samantala, sa isang marangyang silid sa malayong origin land, ang tunay na nine-tailed demon fox ay nakaupo sa isang kama habang nababalot ng kulay rosas na enerhiya, tila naaaliw sa mga nangyari. Habang nakangiti ng nakakaloko, inamin niyang winasak nga ni Lin Zishan ang kanyang high-level tier 3 illusion at sinira ang kanyang clone. Dahil humanga sa potensyal nito, idineklara niya na si Lin ang perpektong cultivation vessel at nangakong gagawin itong kanya. Naantala ang kanyang pagpaplano nang dumating ang dalawang katulong na may tainga ng fox dala ang isang balita. Iniulat nila na ang bunsong anak ng Night King, isang rare-level prodigy, ay nagboluntaryong maging lingkod niya dahil naniniwala itong maaari itong mag-evolve bilang isang legendary creature sa tulong niya. Sa gulat ng mga katulong, binaliwala lamang ng fox ang alok. Habang nakaluhod ang kanyang mga lingkod, mayabang niyang sinabi na sa ngayon, kahit ang Night King mismo ay hindi niya tatanggapin. Habang nakasandal ng relax sa kanyang kama, iniutos niya sa mga katulong na tanggihan ang lahat ng manliligaw sa hinaharap, sabay deklara na nahanap na niya ang perpektong kandidato sa daigdig. Balik sa kagubatan, nilamon ni Lin Zishan ang buntot, kung saan nakuha niya ang bahagi ng life essence ng fox at na-unlock ang 10% ng kanyang codex. Napansin niyang tila katamtaman lamang ang lakas ng kaaway, kaya nagsimula siyang maghinala na isang clone lamang ang kanyang nakalaban. Sa pagkawala ng fox, tuluyan nang naglaho ang ilusyon. Ligtas na lumapag sa damuhan si Lin Zishan kasama si Shen Qinghan. Habang nagigising si Li Muyo at ang buong grupo mula sa mind control, litong-lito silang nagtanong kung nasaan na ang malanding babaeng fox. Kalmadong ipinaliwanag ni Lin Zishan na naitaboy na niya ang kalaban. Nagulantang si Instructor Lu at tinanong kung paano niya ito nagawa. Nagpaliwanag si Lin Zishan ng isang kalahating katotohanan, sinabi niyang marupok ang katawan ng fox at naubos ang mental energy nito sa pagpapanatili ng mga ilusyon, kaya hamina ito sapat para mapaalis niya. Tinanggap naman ni Instructor Lo ang loikong paliwanag na ito at nagpasalamat sa pagliligtas sa grupo. Nakahinga ng maluwag si Lin Zishan, laking pasalamat na naitago ng kanyang pagpapanggap ang tunay niyang kakayahan.
Subalit ang panandaliang katahimikan ay muling bumasag sa isang nakabibinging dagandong na umalangaw-ngaw sa buong paligid. Nagpulasan ang mga kawan ng ibon sa takot habang kinakabahan ng grupo sa kung anong nangyayari. Dahil sa nararamdamang panganib, ginamit ni Lin Zishan ang kanyang abilidad na Eye of the Sky. Sumilip siya sa pagitan ng mga dambuhalang puno upang tignan ang paparating na banta. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang makita ang isang higanting pader ng tubig sa abot tanaw. Agad siyang sumigaw ng babala na may dambuhalang tsunami na paparating sa kanila. Mabilis na nagutos si Lin Zishan na pumunta sa mataas na lugar, sabay turo sa isang punong may taas na mahigit 100 metro. Binuhat niya si Shen Qinghan at mabilis na tumalon ang grupo sa malalaking sanga upang takasan ang baha. Habang nakakapit sa isang matibay na sanga, nanginginig na pinanood ng grupo ang pagpuno ng tubig sa kalangitan. Dahil sa taas ng alon, nagduda ang ilang estudyante kung ligtas ba talaga sila sa taas ng puno. Habang papalapit ang marahas na agos, sumigaw si Instructor Lu ng isang matigas na utos na kumapit silang lahat ng mahigpit. Hamampas ang dambuhalang tsunami sa kagubatan, pilit na inuuga ang mga higanting puno at ginawang isang nagngangalit na karagatan ang buong paligid. Nang lumipas ang unang bagyo, nakahinga ng maluwag sina Lu Yongzhan at Li Moyo. Namangha si Lu Yongzhan na nakayanan ng puno ang lakas ng impact. Habang inamin ng nanginginig na si Li Moyo na halos mamatay na siya sa takot, isang system window ang biglang lumitaw sa harap ni Lin Zishan. Ito ay notifikasyon na nalampasan niya ang isang extreme disaster. Nagulat siya nang ma-unlock ang isang bagong attribute na tinatawag na Survival of the Fittest. Dahil alam niyang mahigit 1 taon na itong hindi nagpapakita dahil sa sobrang higpit ng mga kondisyon nito. Habang naghahabol sila ng hininga, nagtataka si Li Moyo kung paano nagkaroon ng tsunami sa gitna mismo ng kalupaan. Ipinaliwanag ni Lin Zishan na walang duda, ito ay gawa ni Principal Mo Dongji. Sinabi niya na ang punong guro ay kasalukuyang nasa isang matinding labanan laban sa Divine Envoy ng Plant God Cult para protektahan sila, at nag-aalala siya kung ano na ang lagay ng bakbakan. Ngumiti si Li Moyo at tiniyak sa grupo na huwag mag-alala. Ayon sa kanya, dahil ang punong guro ay isang malakas na rare-level expert na may Flood Dragon Gene, halos wala siyang katapat sa ganitong katubigang kapaligiran. Subalit biglang gumana ang danger perception ni Lin Zishan at nagbigay ng isang matinding babala. Natarante siya nang maramdaman ng isang nakakasindak na presensya na papalapit, kaya agad siyang sumigaw sa kanyang mga kasamahan na papunta sa kanila ang kaaway. Gamit ang kanyang pinalakas na pakiramdam, tumungala si Lin Zishan at namataan ang nakamaskarang Divine Envoy na mabilis na tumatalon sa mga dulo ng puno, at madaling binabaybay ang itaas ng bahaing gubat. Nang makitang papalapit na ang malakas na kaaway, pinagpawisan ng malamig si Lin Zishan dahil sa isang nakapanghihilakbot na realisasyon, kung tinutugis na sila ng Divine Envoy, ibig sabihin ay natalo na si Principal Mo Dongji. Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.